Yes po. Ayan, perfect. Sige. Ah, malakas. Dami kasing electric fan dahil sobrang init. Sorry. Ayan. Tingnan nga lang isa. Ayan. So, topic natin for this afternoon is dalawa. Simulan muna natin sa review ng stresses. So, ito na yung last part ng computation natin, na review part. No? And dapat ito rin yung hanggang dito matatapos yung midterm coverage ng midterm exam natin. So last meeting natin natapos tayo sa computation ng mga INA ng mga ina, no, or mga moment of inertia to the neutral axis. Siyempre, after nun kasi usually napupunta tayo sa mga bending stresses na ng mga beams. But before that, balikan lang muna natin ano ba yung mga stresses. So when we say stress, ito daw yung internal resistance ng mga material natin kapag meron tayong in-apply na external force. So usually expressed siya per unit area. Another definition niya is the internal force per unit area within a material or structural element that arises from an external load. So kadalasan yung stresses natin in terms of sigma siya. No, anong formula niya lang is kaparehas siya ng pressure. So, 'di ba parang sobrang talagang kung sino man nakaisip na yung stress ay tawaging stress, ang talino niya kasi parang inequate niya yung pressure sa stress. Yun lang. So yung stress natin, simple lang siya force per unit area or force over area. Ayan. And similar with our forces, yung mga types ng stresses natin is either compressive lang yan, tensile, shear, bending, and torsion. So structural forces natin, ito lang din kung ano yung structural forces natin, sila din lang naman yung structural stresses natin. Yung mga stresses na nararamdaman ng structural members natin. So, yan. Tingnan natin ano-ano ba ulit yung mga stresses na yan. Simulan natin sa normal stress. Diba? Parang normal stress, ngayon mainit, normal na stress na daw yan. So these are the stresses that are perpendicular to the surface or cross-sectional area ng structural element natin. No? So it arises when the applied force acts actually either by pulling or pushing the structural member along its length. Ibig sabihin, meron kang structural member, pag tiningnan mo yung cross-sectional area na yun, kapag nag-apply ka ng force doon sa area na yun, magkakaroon ka ng normal stress. And yung normal stress natin can either be yung compressive or either tensile siya. So formula ng normal stress hindi naman nagbabago, ganun pa din siya, force per unit area pa din siya. Ano bang pagkakaiba ng compressive at saka tensile stress? So alam naman natin na kapag sinabing compressive is meron tayong pinupush na object. So compressive stress is experienced by materials or structural elements subject to an action load that causes the material to shorten, reduce its length, or crush the material. So yung compressive stress pala, pag in-apply natin siya sa structural material, ang nangyayari sa kanya is lumiliit yung structural element natin or nasa-shorten yun. Or worst, pwede siyang madurog. No? So example daw ng mga structural elements natin na kadalasang na kaka-experience ng mga compressive stress is yung mga columns natin, mga rail at saka mga base plate. No? So here, i-deviate lang natin yung formula natin ng compressive stress, dadagdagan natin ng subscript na letter C na signify na yung stress na minimension natin or ini-indicate natin is compressive stress. No, so ayun nga, compressive stress, meron daw tayo ditong structural element. So si compressive stress ay normal stress, ibig sabihin actual loading yung ina-expect natin. So along the axis ng structural element, meron tayong ina-apply na compressive force. So sa mga compressive stress daw natin, ang failure modes na kadalasang failure mode na nangyayari is number 1, crushing, na kung saan yung material natin ay nawawasak at nadudurog dahil sa excessive compressive stress. And isa pang example ng failure mechanism ng mga
compressive stresses na elements na under ng compressive stress is yung tinatawag nating buckling, na kung saan meron daw tayo isang slender na structure na kung saan yung compressive force na nararamdaman nung structural element is nagbe-bend bago niya ma-reach yung compressive limit niya. So ito example ng column na nag-crush dahil sa excessive compressive stress, nalagpasan niya yung compressive strength nung column natin. And this one is, kung makita nyo, parang naging buckling, di ba, bading? Naging bading yung column natin, nag-bend na siya, hindi na siya straight. So yan yung naman yung tinatawag nating buckling. Nag-bend yung slender na structural element natin. Ayan. And then, we have naman yung another type ng normal stress, yung tinatawag nating tensile stress. Ay, hindi ko na-edit. So, tensile stress is experienced by material or structural elements subjected to axial load naman that causes the material to be pulled, stretched, and elongate. So, example ng structural elements natin na nag-undergo ng compressive stress is yung mga steel rods, mga cables, and mga anchors and tie rods natin. And kung kanina, sa compressive stress natin, ang subscript na nagsisignify sa compressive stress natin ay sigma C. Dito naman sa tensile stress, kadalasan inaano natin siya as sigma T. So, ganun pa din yung formula niya. F over A, force per unit area pa din. So, normal stress pa din siya. Ibig sabihin, actually loaded pa din yung structural element natin. And so, before we proceed, so, sa tensile stress, ay sa compressive stress, parang yung pinaka-common na, when we say compressive stress, ang signature failure mode niya is crushing. Ano naman yung equivalent na failure mode ng tensile stress natin? Na kapag nakita natin ng ganito, so let's say hindi pa nababasag yung structural element, pero nakita tayo ng ganitong condition, alam natin na nag-undergo na yung yung structural element natin sa failure. Anong tawag doon sa failure mechanism na yun? Na kung saan, pag nakita natin siya, ay, gano'n siya ng ganito, meron ito na under tensile to. So, favorite daw to ng mga favorite daw gawin to ng ng mga tao kapag February 14. Charot. Naalala niyo pa ba yun? Yung tawag sa failure mechanism na yun? Nabi yung energy na uminom ako, lumaklak ako ng kape kahit napakainit. Ang perfect ko doon. So, yung hinahanap nating failure mechanism is yung tinatawag nating necking, kung maalala nyo. But sa tensile stress, yung failure modes ng mga structural elements natin under tensile stress is, first one, yung fracture. So, fracture is kapag nagkaka-crack yung material natin, and eventually, pag nagka-crack siya, is nababasag na siya due to excessive tensile stress. No? And pangalawa is yun nga yung necking. So, yung necking is failure daw siya na kung saan yung material natin is nagkakaroon ng neck, meron siyang parang leeg, or localized narrowing, and then from that area is dun daw mapuputal yung structural element natin. Ayan. No? Yan yung mga normal stresses natin. Si compressive stress at saka si tensile stress. Yan. Punta naman tayo sa next, yung shear stress naman. So, sa shear stress naman is nade-develop daw when a material is subjected to a parallel or tangential force that will try to slide one part of the material to the other. So, ang ginagawa ni shear stress is gusto niyang punitin yung structural parts ng structural element natin na kung saan yung isang element, isang part ng element is magsa-slide away or away from the other part respectively. Ayan. So ang common makikita tong shear stress sa mga bolts, sa mga pins, and sa mga connections natin. So kanina sa normal stresses natin, sinisignify natin yung normal stress as sigma. Dito naman sa shear stress, kadalasan inaano natin siya as tau. And although force per unit area pa rin naman siya, kadalasang notation natin ng shear force sa pag-compute ng stress is usually letter V. No? So V over A siya.
So gayon nga, sa shear stress natin, yung force down natin is parallel sa failure plane. So kung titingnan nyo, ito sir, di ba parang ano pa rin naman siya, tensile. But then again, ang area kasi natin is itong part na to. Itong part na to, kung saan itong upper element na to is nag-slide siya with reference dun sa lower element natin. Ayan. So sa failure modes ng shear stress natin, kadalasan ang nangyayari is meron tayong tinatawag na shear fracture. Yung shear fracture is meron daw tayong fracturing na nangyayari kung saan na instead doon sa yung area na perpendicular to its length, usually parallel siya doon sa axis natin, sa main axis. So for this one, ito daw yung shear fracture natin na kung saan, yun yung area na kung saan na-slide yung structural element natin. And pangalawa is yung puncturing shear na tinatawag natin na kung saan yung structural element natin is nagkaroon siya ng butas. Kung titingnan natin, ito daw kasi yung force natin, no? And ito yung shearing area natin. Medyo 'di ba? Parang ito siya. And kapag in-apply natin 'yon, na-shear daw kasi nabutas yung structural element natin. Common nangyayari itong puncturing sa may structural element na kung saan nagdudugtong yung dalawa and yung isa is nagpapasa siya ng compressive load. For example, this one sa slab at saka sa column, and meron din kadalasan sa mga foundations and columns natin. So yung shear stress natin, yung shear stress daw natin is can either be a single shear or double shear. Anong pagkakaiba niyan? When we say single shear, yung shear force is acting along one plane lang. Ibig sabihin, for example, this one, meron daw tayong gusset plate connection. And then, pag hinatak natin tong plate na to, ang tendency is, assume daw natin na itong plate na to is rigid. Ito din, rigid to. So, hindi sila mag-fail. Ang mangyayari, pag hinatak daw natin to, pwedeng mapilas si bolt natin. So, sa single shear, ina-assume natin na isang area lang yung mag-fail. While sa double shear naman is, yung failure plane natin, nadidistribute siya into two planes. No, na pag hinatak daw natin itong plate natin, yung pagkapunit daw ng bolt natin is mapupunit siya sa dalawa. Unlike ng single shear na isa lang yung shearing plane natin. Okay? Sige. Kung ganyan yung principle natin, balikan natin yung puncturing shear natin. So, yung puncturing shear natin, ano ba siya? Single shear or double shear? Kung titingnan nyo. Single shear ba siya o double shear? Kasi di ba parang circumferential yung area mo dyan. Unlike dito na yung failure plane mo is yung cross-sectional area nung bolt mo. Ito, sa punching shear, parang circumferential yung area mo eh. So ano ba yan? Yung puncturing shear ay single shear or double shear? Yes, no. So single shear lang siya. So although circular siya, isang area pa yung circular area na yan is kino-consider lang natin as single area. And next na stress natin is yung tinatawag naman nating bearing stress. So bearing stress, kung titingnan natin, actually hindi siya naiiba kay compressive. Hindi siya masyadong nag-iiba kay compressive stress, no? So si bearing stress or tinatawag din nating contact pressure is nangyayari daw kapag yung two bodies nangyayari siya within two bodies or two structural elements. So it occurs when one material is pressed against other. It is common between pin and plates, bolt and holes, column and slab, and sleeper and ballast. So pag meron tayong bearing stress na na-anticipate, pag na-mention yung bearing stress, i-expect natin na meron tayong dalawang structural element na pinag-press together.
no? And sabi ko nga, si bearing stress ay medyo kaparehas lang kay compressive stress. Ibig sabihin, yung ano niya, yung symbol niya is sigma din, but papalitan lang natin yung subscript into B para masabi natin na siya ay bearing stress. Formula niya, ganun pa din, force per unit area. Ang nagbabago lang dito is yung area. So actually, generally lang naman sa stresses, kung constant lang naman yung force mo, ang binabago mo lang talaga is yung area ng application mo. So, paano ba nag-a-act itong ito si bearing stress natin? So, for example, meron daw tayong structural element dito. Let's say, ito ay plate. And meron tayong steel rod dito. So, si steel rod natin, tinulak natin ng 10 kilonewtons. So, kung titingnan natin, tunulak natin, di ba, sabi natin, kasi tulak, so compressive force. So, ideally, kapag yung force na yan, ililipat natin dito, pag, let's say, by principle of transmissibility, itong 10 kilonewton force natin, nilipat natin dito sa surface area, mangyayaring yan is compressive stress siya acting on the entire cross-section ng plate natin. Pero, since bearing stress yung hinahanap natin, titingnan lang natin yung sa bearing stress, ang tinitingnan lang natin is yung area of contact ng dalawang material. So, dahil meron tayong dalawang material dyan, di ba? Itong yung steel rod natin at itong steel plate natin. So, sa pag-compute ng bearing stress, tingnan lang natin kung saan ba nagdidikit yung dalawang material na yon. So, in this case, nagdikit daw yung material natin dito. Itong area na ito. And yan, yung magiging area natin para computein yung bearing stress. Okay? Sige, para mas ma-visualize pa natin, punta tayo sa railway setup natin. For example, meron tayong rail sleeper connection. No? Meron tayong rail sleeper setup. And yung rail natin is naka-experience siya ng load from the train. So kung yung rail natin, andito yung major axis niya, pwede nating sabihin na si rail natin is naka-experience ng compressive stress. Kasi nako-compress siya kasi along kunyari ito yung axis natin. But kung ipapasa na ni rail yung load niya papunta sa sleeper, hindi na siya compressive stress. Bakit? Kasi magiging compressive stress yan kapag ito yung sleeper natin, di ba? Ito yung main axis niya. Magiging compressive, sabi natin, compressive stress is kapag actually loaded siya. But dito, titingnan natin, hindi naman hindi actually loaded yung transfer ng load ng rails natin papunta doon sa sleeper. So, kapag ganyan, nagkakaroon ng bearing stress yung sleeper natin from the rail. So, paano natin kukumputin yun? Titingnan lang natin yung area na kung saan nagko-contact yung rail foot natin papunta doon sa sleeper. So, ito idealized na load transfer lang to. But usually, parallelogram. Na pag ganun yung load distribution. Pero, yun nga, sa pagkuha ng bearing stress natin dito, ang kukonsider natin is yung area kung saan nakatapak or nakapatong yung relays natin doon sa sleeper. Yan yung bearing stress natin. So yung failure modes sa bearing stress natin, ganun pa rin naman. Similar din lang siya with compressive stresses natin. So kadalasan may crushing, may tearing and splitting. So for example, dito sa sleeper natin, sa rail sleeper natin, mapapansin nyo dito is napunit itong part na to. Humiwalay itong part na to sa sleepers natin. Ayan. So, I hope na-recall pa natin itong mga stresses na to, no? So, may question ba so far? Yan. Sige, kung wala, sige, thank you, Leia. So, kung wala, tuloy natin sa example. No? So, pagsamasamahin na natin silang lahat para isang computan na. So, meron daw tayong plate na riveted as shown in the figure below. I-determine daw natin yung maximum normal stress, maximum shearing stress, at saka maximum bearing stress. So, yung plate daw natin is meron tayong isang plate na to na dinugtong sa plate na to gamit yung isang rivet.
So yung properties daw ng material natin is yung thickness daw ng plate natin 15 millimeters, yung both plates. Yung width daw ng plate natin is 100 mm, so ito yung width na yon. Yung rivet diameter natin, yung diameter daw ng rivet is 10 millimeters, yung rivet head is 15 millimeters, and yung hole diameter daw natin is 10 mm. So, kumpitin daw natin yung maximum normal stress, shear stress, at saka bearing stress. So, isa-isahin natin yung mga yan. Simulan natin sa normal stress. So, sabi natin, yung normal stress is yun daw yung stress parallel doon sa surface natin. So, dito, since parehas naman yung thickness ng plate natin, consider na lang natin yung isang structural element. Pero in case na magkaiba yung thickness ng plate natin, separate yung computation nyo doon, no? So since for this case, isa lang naman yung thickness ng plate natin, isa na lang yung consider natin. No? So yung plate na lang na nasa, let's say, ito yung nasa baba. So ang dimension niya daw is, ito na yung cross-sectional area ng plate natin, no? Ito daw yung cross-sectional area ng plate natin. So 100 itong 100 mm na to, is ito daw tong distance na to, and yung 15 mm is itong thickness na ito. So yan daw yung area, cross-sectional area ng plate natin. So sabi nga nila, pag-compute ng normal stress, tingnan mo lang yung perpendicular na cross-sectional area doon sa structural element natin. Babalikan natin, ang formula ng normal stress natin is F over A. Agree na ito ay tensile stress. Naman so kaya sigma T. So sigma T is equal to F over A. So substitute lang natin 50 kilonewtons yung force natin, and then yung thickness natin, ang area natin thickness width times thickness is 100 mm times 50 mm. So para mas madali, ako kadalasan kong ginagawa is ina-express ko na lang in terms ko of Newton per millimeter squared. So para kasi kapag ganyan yung dimension, automatic na siyang nagiging megapascal. So kapag yung dimension mo daw ay Newton per millimeter squared, automatic megapascal na yan. So with that, ito na kaya yung maximum normal stress natin. Agree ba na ito na yung maximum normal stress? Ito daw yung na-compute nating normal stress. Nag-a-agree ba na ito na yung maximum normal stress natin? Or meron pa tayong dapat i-consider sa normal stress natin? Consider pa po ata yung rivets. Yes, no. So tama, no, i-consider natin yung rivets. Sabi nga natin is kung babalikan natin yung sa stresses natin, hahanapin natin yung kung saan siya pinakamahina. So dito kasi inassume natin na perfect pa yung surface area natin. Yung area nung cross-sectional area nung steel plate natin. Pero kung papapansin nyo dito, kung babalikan natin example, yung drawing natin, yung steel plate natin is binutasan natin, di ba? Meron siyang butas dito. Ibig sabihin, pag kumuha tayo ng cross-section dito, yung original area nung steel plate natin is nabawasan. And pag nabawasan yun, ibig sabihin mas na-stress yung area na yun. So, tingnan natin kung ano yung stress na nararamdaman ng area na yun. So, originally, kung ito yung steel plate cross-sectional area ng steel plate natin, bawasan natin siya ng 10 mm. Saan galing yung 10 mm? Sabi natin yung hole diameter natin is 10 mm. So, ibabawas natin yan sa steel plate natin. So, bakit 10 mm? Yun nga, 10 mm kasi yung hole diameter, and na-assume natin na sa 10 mm na yung diameter na yun, yung pinakamalaking tapyas doon sa cross-sectional area ng steel plate natin. So, apply ulit natin yung formula natin for tensile stress, F over A. And then, substitute lang natin. So, 50 kilonewtons over 10 mm minus yung 10 mm, 100 mm minus yung 10 mm na butas times, ba't 50 mm to? 15 mm pala dapat to. Sorry, mali ako na type. Bakit 50 mm? 15 mm dapat yan. Pa-double check na ako. Parang mali ako na i-compute. Mali ako na i-type. 15 dapat yan. And yung
Maximum, yung normal stress daw, tensile stress daw na na-compute natin dito kapag ganito yung cross-sectional area is 37.04 megapascals. Ayan, so kung titingnan natin, ito yung mas malaking value ng stress natin. So ibig sabihin, mas na-stress pala yung structural element natin doon sa area na kung saan may butas siya. So ito yung i-consider nating maximum normal stress. Okay, mali na naman ako ng animation. I think. So, punta naman daw tayo sa shear stress. So, sa shear stress, kung titingnan natin yung setup natin, ang mag-fail lang naman daw is yung bolt natin. No? So, assume natin na single shear lang siya. Actually, pwedeng single shear lang naman yung pwedeng mangyari. No? Kasi kapag hinatak natin tong plate na to at saka tong plate na to, ang mangyayari lang is magi-slide sila dito and mapuputol yung yung bolt natin sa area na to. Hindi siya pwedeng mag-double shear dahil wala namang support sa bolt heads natin. So, ito yon. So, kapag in-enlarge natin, ito daw yung bolt natin. Pag hinatak natin tong plate natin pag ganon and pag ganon, pwede daw ma-shear yung bolt natin dito. So, dyan natin kukunin yung maximum shear stress natin, which is tau, which is formula V over A. And, substitute lang natin 50,000 newtons all over pi over 4 times diameter, which is 10 mm squared. So, makuha daw nating stress is medyo malaki-laki, 636.62 megapascals. So, yung stress na nararamdaman ng bolt natin. So, parang tumakat-to ka na itong value ito. So, meron bang ganyang bolt na ang capacity ay 636 megapascals? Anyway, just for the sake ng computation lang naman. Ayan, yung sa shear stress natin, maximum shear stress natin. And lastly, for the bearing stress, sabi nga natin sa bearing stress, ang tinitingnan lang naman natin dito again is yung contact area ng bolt at saka nung steel plate natin. So, eto siya. So, ibig sabihin, yung isang plate at saka yung bolt natin, doon natin makikita yung maximum bearing stress. Bakit hindi dalawang plate yung kinonsider natin? Kasi pag dalawa, ibig sabihin, mas malaki yung load mas malaki yung pumipigil sa kanya. Kaya isang plate lang yung titingnan natin. So, again, yung formula niya is P over A din lang. And kung isa-substitute natin, yung force natin, ganun pa rin naman, 50,000 newtons. Saan galing yung 10? Yung 10 na yan is yan yung projected diameter natin. Kung titingnan natin yung contact area dito is supposed to be dapat ano siya, di ba? Hindi ba circumference yan? But ang titingnan na natin dito is yung projected area na. So projected area nung bolt natin times yung 50 mm na thickness natin. Ayan. So, yung bearing stress na nararamdaman ng system natin is 333.33 megapascals daw. Ayan. So, I hope nare-recall pa yung mga ganyang bagay. I think this is a strength of materials and konting theory of structures din. No? Yan sa stresses natin. So, may question ba tayo so far sa stress, sa normal shear and bearing stresses? Sige, kung wala, punta tayo ulit. Siyempre, kung tapos na tayong take-home exercise number 1, I hope nakapag-submit na lahat. Tayo sa take-home exercise number 2 naman. Ang dami kong pagawa. Ang dami kong pinapagawa. Dapat kasi seat work to kung face-to-face. Sana tayo. Kung face-to-face sana tayo. So, ay, gumanon pala siya. So, take-home exercise number 2, meron daw tayong truss na ganito. So, may truss tayo na ganito. And, at joint C, meron daw tayong in-applied na 10 kilonewtons. And sa member BC daw natin, is ganito yung setup niya. Meron daw tayong composite na steel plate para maging axial member siya. Na kung saan, steel plate daw natin is riveted ng tatlong bolts. Tatlong rivets, no? So, may dalawang pares ng steel plate, tas isang plate na sinasandwich, and riveted yung connection natin. So, at member BC daw, i-determine nyo daw yung maximum normal stress, maximum shear stress,
at saka yung maximum bearing stress. Yan yung take-home exercise number 2, item number 1 natin. So, gets na kaya naman, no? So, feeling ko naman kayang-kayang sagutan yan. So, ganun pa din, deadline next Saturday. Since holiday naman natin ng May 1. Holiday ng May 1. Yan. So, next Saturday ulit yung deadline ng submission nito. Along with number 2 na naman mamaya. Take-home exercise number 2. Ayan. So, punta naman tayo sa last type ng stress pa natin. So, yung bending stress or yung flexural stress natin. So, si bending stress or flexural stress, internal stress pa rin siya induced in the beam. Specifically sa beam natin siya madalas makita kapag nire-resist niya daw yung bending motion due to its applied loads. So, unlike ng bearing, normal at saka shear stress na yung stress natin is constant siya, well distributed siya across the area. Si bending stress daw natin is nag-vary linearly from the neutral axis. Na kung saan yung maximum stress daw natin is na-experience from the farthest distance from the neutral axis. Anong ibig sabihin yan? So for example, meron daw tayong beam na ganito. So medyo baliktad yung configuration. Andito yung load natin, imbis na pababa, pataas siya. No? And since yung beam natin naka-experience ng load, definitely magbe-bend yan pa ganon. And from the neutral axis, let's say ito daw yung neutral axis niya, yung flexural stress daw na nararamdaman nung beam natin is nagva-vary linearly. Ibig sabihin, hindi siya constant throughout the cross-sectional area na kung saan from the neutral axis daw, 0 yung nararamdaman niyang stress and nag-i-increase siya papalayo hanggang sa most distant fiber with respect sa neutral axis. Ibig sabihin, yung pinakamalayong distance daw ng fiber ng structural element natin mula sa neutral axis, yun daw yung nakakaramdam ng flexural stress ng structural element natin. Yan. So, ang formula ng bending or flexural stress, ganun pa rin siya, sigma pa rin naman yung nagde-depict sa kanya. But yung formula na natin, since meron na tayo ditong bending moment, hindi na applicable yung force per unit area. So, ang formula natin is MC over I, wherein yung sigma is yung flexural stress natin in megapascals. M natin is yung moment at the section. Usual unit na is Newton millimeter. So, ginawa ko lang siya Newton millimeter para madaling lumabas na megapascal. So, kayo kung gamay naman kayong mag-convert, okay lang. But, for simplicity na rin, I suggest na gawin nyo laging Newton per millimeter. In newtons yung forces and in millimeter yung distances. Para pag nag-compute kayo, na stress, automatic MPa yung lalabas na unit. And yung letter C is the distance from the neutral axis where the stress is computed. So ano ba yung C na yan? Yan yung sinasabi ko na distance nung fiber natin na gustuhan na natin computan ng flexural stress. So pag maximum, usually yung pinakamalayo na distance yung kinukuha natin. So yung C na yan is ito daw tong distance ng farthest fiber from the neutral axis natin. Ayan, yan yung letter C na binabanggit niya kanina siya. And yung letter I is yun yung moment of inertia about the neutral axis. So, diniscuss natin to last week. Paano ba kukunin yung moment of inertia with respect sa neutral axis? Kapag definite yung shape, gaya ng square, triangle, at saka circle or semicircle, meron tayong definite na formula. Kapag composite shape yung structural element natin, gagamit tayo ng parallel axis theorem para makuha yung INA niya, tsaka yung centroid na rin pala. Ayan. So sa flexural stresses natin, failure mode niya is either tensile failure of tensile area or compressive failure of the compressive area.
So, for example, ito meron tayong beam dito na I think pinadaan siya sa UTM, tinest nila. And ito yung example ng tensile failure natin. And this one is the compression failure. So likewise, shear failure occurs also and excessive deflection. So sa railway setup, kadalasan makikita rin natin yung flexural failure natin sa mga sleepers na kung saan nagkakaroon ng crack sa midspan. Weirdly, nagkaka-crack sa midspan ng mga sleepers natin. So example ng pag-compute ng maximum flexural stress. So balikan daw natin yung given natin na beam last discussion. So meron tayong ganitong beam na sa last topic natin. And yung cross section niya daw is 300 by 500 mm. So itong beam na to, na-compute na natin siya before. And ito daw yung kanyang shear and moment diagram. So, yung reactions, ayan, maximum shear, and ito daw yung maximum moment niya. So, with that, punta na tayo agad sa maximum flexural stress na nararamdaman niya. So, ito daw yung cross-section ng beam natin. So, sabi natin, simple lang naman siya. So, ang neutral axis niyan, makikita lang natin sa gitna. Ibig sabihin, 500/2, ando doon yung location ng neutral axis natin. Formula ng flexural stress is mc/I, no? And maximum moment natin is 225 kN/m. Ayan. So, paano natin kukumputin? Simulan natin, nakuha na natin si moment, kunin natin si letter C. Sabi natin si letter C is the farthest distance from the neutral axis. For this case, since rectangular lang naman yung beam natin, ibig sabihin, either compression side or tension side, equal lang yung distance na makukuha natin. So, para makuha yung CH/2 lang siya, which is 500/2. But in case na composite material to, i-check nyo yung, let's say for example, ang shape natin is pa ganito, no, parang meron pa tayong extra dito na kung saan most probably yung neutral axis natin pupunta siya dito. Kapag gano'n, hindi natin pwedeng apply yung h/2. Pag andito yung neutral axis natin, hanapin natin yung farthest distance. So for this case, at pag ganito yung case natin, itong distance na to yung makukuha natin. Ayan. And then, yan, i-see natin 250 mm. Next, computin naman daw natin yung I niya or yung moment of inertia niya about the neutral axis. Formula niyan, bh³/12 since rectangle lang naman siya. Substitute lang and makakuha tayo ng ganyang value. So, terms of millimeter. And then, i-plug in lang natin yung mga yan sa formula na mc/I. Hindi na naman ako ng units. So, makukuha daw nating stress is 18 megapascals. So, madali lang naman, di ba? So, hindi siya super hirap. No? So, na-mention ko last week na sa shear and moment diagram, madalawang values yung mahalagang kailangan natin kunin. Yung maximum shear at saka maximum moment. Si maximum moment, kinukuha natin for flexural stress. Si maximum shear, kinukuha natin for shear stress. And na-mention natin kanina na ano nga ba yung shear stress, di ba? Pati yung formula. Ideally, kapag sa beams, pwede natin gamitin yung formula natin na V/A. No? Kadalasan, pwede. But, ideally, dapat ito yung formula ng shear stress natin. I-plug in lang natin tong 85 kN dito over cross-sectional ng area ng beam. However, when it comes to beam, hindi ito yung kadalasang ginagamit na formula ng shear stress. No? Ang formula natin for shear stress, kung hindi ko sure kung maalala nyo pa, is yung QV over AB. AB. No? Medyo complicated to. Pero, yan. Huwag na natin siyang masyadong pagtuunan ng pansin. Kasi, mahalaga lang naman yung shear stress
para sa mga shear reinforcements. Hindi na sa atin mas critical yung flexure kasi doon yung kadalasang failure na mechanism na inaabangan natin. For this one, kadalasan lang naman to doon sa mga shear reinforcement ng mga beams natin. Kaya hindi na natin siya tinitingnan masyado. Ayan. So, take home exercise number 2. Pagsamahin lang natin yung dalawang exercise nyo. So, kung na-compute nyo talaga siya ng maayos, feeling ko naman, nung siya ko yung mga sagot, meron lang akong na-weirdohan kanina. Parang mali ata yung ano niya, yung na-shade niyang area. Na-shade niyang area for the moment diagram. So, determine lang natin yung maximum flexural stress ng given beam. So, kung na-compute nyo na tong shear and moment diagram nito, okay na. Madali na lang yan. And kung compute nyo na yung INA nung take-home exercise number 2 natin, last week, hindi na rin tayo mahihirapan. So, yung take-home exercise number 2 natin. And deadline, submission is next week ulit Saturday. So, ayan. May questions ba tayo so far? Sige, kung wala, that ends our discussion for the first half ng infrastructure, yung review natin. So, succeeding topics natin, focus naman na tayo sa feeling ko na hindi masyadong natatackle pa sa mga previous subjects nyo na kailangan natin as ma-understand as railway engineers. But before that, siguro konting announcements lang muna. So supposed to be dapat midterm, schedule ng midterm ngayon, no? But hindi pa natin natapos yung stress. So feeling ko mag-midterm tayo next week online. Or kung hindi, kasi 'di ba most probably mag-online ulit next week dahil peak daw ng heat index ng papasok na ng May. So kahit gusto man natin pumasok face to face, hindi natin kaya. So I'm thinking of online na midterm exam. Syempre, kung nakita niyo naman yung kanina, computation din siya, 'di ba? Ay yung first half natin puro computation. So definitely may computation, pero ang hirap mag-check ng computation. So I'm thinking yung parang board exam style na multiple choice yung magiging sagot, but kailangan ng computation. Okay ba yun? Yeah. And then, hindi ko sure kung na-announce ni Zeki at ni Leo, but for this SEM daw, required ng magbigay ng departmental exam sa mga major subjects. So, medyo mababago yung ano natin, grading natin kasi initially hindi tayo nag-allot ng score ng points for the departmental exam. So ngayon kailangan nating mag-allot ng score for the departmental exam. Yan. But for the departmental exam, yan, hindi na siya cover to cover, no? Kasi nag-midterm na tayo eh. Dapat hindi na natin na-exam yung na-midterm na natin. So, I'm thinking na yung midterm exam natin is parang siya na lang yung final, supposed to be pre-final exam natin na. Ang coverage na lang is yung i-discuss natin sa second half. Para hindi rin sobrang haba yung aaralin mo. Ayan. Sige. May question ba so far? With the midterms and finals and so. Ayan. Sige, kung wala, huwag na tayo mag-break, ituloy na. Ay, sige Fritz. Sir, may tanong po about sa take-home quiz. Take-home activity po. By group pa rin po ba siya? Tsaka sorry. Clarify ko lang. Sabihin. By group pa din, same group na lang para hindi rin mahirapan mag-check. Or bahala kayo, basta kayo yung nagbahala sa groupings. Basta pa-ensure lang yung mga pangalan ng group members ando doon, ha? Sir, isa lang din po ba magpapasa or lahat po? Isa na lang din. Sige po, thank you po. Sige. Meron pang tanong? Sige, kung wala, punta na tayo sa next, unang topic natin for second half. So, ay, mali ako wait lang. Hindi ako nag-share sound.
So topic natin, simulan natin sa infrastructure is simulan natin sa earthwork, basic ng earthworks and soil mechanics. No, so hindi ko alam kung paano yung approach. Ay, together mo. Sorry. Epal. Tama lang, hindi kayo nag-earthworks na subjects or soil mechanics nung previews sa mga theory of structures nyo. So, yes, tama ba ako? Hindi inabot. So, sige, try natin siyang mas maging comprehensive ng onte, kahit basic man lang. Sa strength of materials nyo before, nag-more circle ba kayo doon? Hindi na. Sa pagkukompute ng stress, nag-more circle kayo. Or computation lang talaga na by algebraically. Sige, assume natin na mag-more circle tayo today. So, yan. Anyway, basic earthworks and soil mechanics. Kung maalala nyo yung first meeting natin, meron tayong transfer ng load, diba, na activity. Na na-mention natin yung paano ba natatransfer yung load from the rolling stock, papunta sa rail, papunta sa fastening assembly, then babagsak siya sa mga ballast, fastening assembly, then sleepers, then ballast, papunta sa viaduct slab, beams or girders, columns, and foundations. And ultimately, itong load na to is ibabalik natin sa ground or sa lupa natin. So kung titingnan natin, yung soil is yung final support ng railway infrastructure natin. So with that, dapat daw maintindihan natin or alam natin yung basic principles na nag-a-affect sa strength ng soil natin para mabuhat niya yung mga load na nasa ibabaw niya. So yung lupa kasi hindi naman porket, lupa na yan, kaya ng saluhin yan kasi nakapatong naman yan sa earth So ganyan. So hindi siya basta-bastang ganun, no. Yung lupa natin, yung soil natin, kahit nakapatong nakapatong na siya dyan, wala siyang pinapatungan pala dyan in general, yan na siya. Critical pa din siya kasi ang dami niyang properties na dapat mong intindihin para masabi mo na okay, stable yung structure ko kasi maganda yung lupang pinapatungan ko. Balikan natin itong example ng failure na kung saan sobrang critical niya. Ay. Nawawala ba ako? Sorry. Hello, nawala ba ako? Okay. Nag-lost connection kasi si Teams. So, itong Hoosac Tunnel collapse is parang isa siya sa mga recorded na problem ng soil failure sa railway, no? So, ang nangyari kasi is sa Hoosac Tunnel, ito daw nangyari is during construction phase na laglag, bumigay yung tunnel walls nung Hoosac Tunnel na kung saan may medyo madaming naipit na worker sa tunnel na yan. So, hindi ako nagkakamali, 20 yung casualty ng failure na to. So, ano bang nangyari dun sa Hoosac Tunnel collapse? No, so, upon investigation, nalaman daw nila na yung mga nag-design at nag-construct nitong Hoosac Tunnel is meron daw silang insufficient understanding ng soil properties. Ibig sabihin, hindi daw nila inanalyze mismo yung ano bang lupa meron sa tinayuan nilang tunnel, ano yung properties ng tunnel, properties ng lupa na kung saan nakatayo yung tunnel. And then, another problem daw is hindi rin daw sila masyadong nag-investigate soil condition leading to inconsistency in design. So akala nila siguro nag-test sila ng lupa. Okay, fine, mag-investigate tayo sa ganitong lupa. But siguro ang ginawa nila is certain sections lang yung pinagkuhanan nila ng lupa. So hindi thorough yung pag-understand nila ng lupa. Baka shallow lang yung gantong sa segment lang nito ina-analyze yung lupa sa lupa kasi magkakaiba yung conditions natin Pwedeng ganito yung property ko on certain distance on this certain depth, but pag nag-move ako ng certain meters and certain depth, iba na ulit yung condition ko. So, dahil sa ganon, nagkaroon ng inconsistency sa design. And lastly is, hindi daw nila na-consider yung groundwater flow. So, alam naman natin, di ba, kapag may lupa, natubigan yan, pwede kang magkaroon ng soil erosion. And kapag natubigan yung lupa, ang tendency usually is humihina yung strength ng lupa mo. So, yan daw yung mga nakitang problem nila doon sa Hoosac Tunnel collapse.
So yun nga, bakit mahalaga na dapat tayo as mga railway engineers, meron tayong konting background. Actually, mas maganda kung alam na alam natin konting background sa soil mechanics. Yun nga, gaya na nabanggit ko kanina, yung soil natin very unpredictable yan. There is no certainty that the soil in a particular area will have the same property as a soil in a different area. Anong gusto kong sabihin? Hindi mo sure na, let's say for example, ito yung tunnel natin, no? Na yung property ng lupa mo dito, pag nag-move ka doon ng 1 meter is parehas na sila. So, variable yung properties ng soil in distance and depth, no? And also within the same area, the properties of soil may also vary with each meter depth. Ibig sabihin, ganun pa din, no? Kapag, let's say, meron ka ditong area, pwedeng iba yung condition ng lupa mo sa elevation na to. And pag bumaba ka ulit ng another meter, iba na ulit yung condition ng lupa mo dito. So sabi ko nga kanina, sobrang unpredictable ng soil. Hindi siya basta-bastang, sige, okay, mag-test lang tayo ng ganyan, alam na natin yung properties. Marami kang kino-consider sa pagtetest ng soil or sa pag-understand ng soil natin. Kaya ginagawa natin dapat, soil investigation is conducted on a certain fraction of land area before construction of railway facilities and infrastructure. As much as possible nga para kung hindi ako naghahamali, parang sabi nila kung kaya mo daw na yung pag nag-test ka ng soil is at least 5 meters, 5.5 millimeters apart and same depth, pero sobrang mahal na yung ganun. But yun yung ideal na ginagawa, no? Lalong-lalo na sa earthquake engineering. And after nun, kapag mag-investigate tayo, the investigated soil undergoes different laboratory tests to recognize its property and acquire adequate information on its performance relative to the structure that will be built in and on it. Sa ibabaw niya or sa ilalim niya. So, kadalasan sa mga projects natin, nagsisimula, sabi nga nila, no, nagsisimula yung mga projects natin mula sa pinakailalim, sa mga foundations or sa ground structures natin. But before that, usually ang ginagawa natin is na-identify na natin yung construction site. Kung babalikan nyo yung sa subject natin last year, yung railway transportation engineering, yung process ng pagko-construct ng isang railway project. Nagsisimula tayo after nating ma-clear yung area. Pag na-identify na natin yung construction site is sa planning stage natin, inaaral natin yung construction site. So sa pag-aaral ng construction site, part doon is ini-investigate natin yung lupa na pagtatayuan ng infrastructure natin. So paano ba natin gagawin yun? Kukuha tayo ng soil sample. Paano yung soil sample na yun? Sir, ano ba? Maghuhukay lang ba? Huhukay ba ako? Dadakot ba ako ng lupa? Usually, gumagamit tayo ng boreholes. So nagbubutas tayo ng sandamakmak na mga bilog-bilog dyan. Depende sa lalim ng structure na gagawin nyo, yung lalim ng boreholes nyo, and depende sa dami ng butas na kailanganin nyo. So, kung napadaan na kayo sa Ortigas before, di ba parang may mga segments na kung saan nakasarado sila kasi nakalagay doon, ongoing soil testing of Kembular for MRT4. So, yun. Kung papasukin nyo yun, try nyo silipin. May mga butas doon na kung may mga small circles ng butas na kung saan kumuha sila ng soil sample for testing. Yan. So, nakakuha na ng soil sample. Anong gagawin dyan? Yan, gamitin mo, bato mo sa X mo para mapuwing siya. Charot. So, dadalhin yan sa laboratory. So, sa laboratory, itetest siya for proper identification or testing ng mga geotechnical properties. So, maraming lupa yan, kaya ang daming test din na ginagawa sa kanya. So, kaya sabi nila di ba sa field ng civil engineering, merong structural, construction management, environmental and water, transportation, tsaka geotechnical. Pinaka-rare breed daw yung geotechnical engineer. Kasi ilan lang yung nagpapaka-specialize ito. Kasi yun nga, yung condition ng lupa na sobrang nagva-vary siya over an area and depth. Kaya ilan lang sila. Kaya kung magkaroon kayo ng opportunity na pasukin yung part ng geotechnical and mag-specialize kayo sa soil testing, malaki yung sahod nito kasi yun nga, mga rare breed na Pokemon. Parang mga magpaka-groudon kayo dyan. Tapos
Oy, lupa, again, and analyze. Okay, dami na namang sinabi. Ayan, so nakuha mo na yung test result mo ng lupa doon sa laboratory. Anong next nun? So, pag nakuha na yung geotechnical properties, ipapasa na yan sa design team. No? So, yung soil properties, ipapasa na sa design office, and then inaaral nila from the proper geotechnical properties ng soil na nakuha nila, inaaral nila para makapaggawa sila ng appropriate design. So, yung appropriate design na yon is, yun na yung ipapasak nila for construction doon sa construction site. So, for us, sa Rio Engineering, sabi ko nga, it is important for us na maintindihan kahit paano yung lupa na kinakatayuan or tatayuan nung railway infrastructure natin. Ang mahalaga na maintindihan natin somehow is yung mga geotechnical properties ng soil. So ano ba yung mga geotechnical properties ng soil? When we say geotechnical properties, it refers to the characteristics and behavior of soil that are relevant to its use in civil and infrastructure construction. So marami kasing properties ng soil, no? So pwedeng properties sa agriculture, properties din sa meron din siyang marine properties and water properties ganyan. Pero tayo when it comes to soil mechanics, ang focus lang talaga natin is yung tinatawag natin geotechnical properties na kung saan relevant siya sa civil and infrastructure construction. Ano-ano ba yung mga mahalagang geotechnical properties na dapat familiar tayo? Nandyan yung soil composition, yung particle size, yung specific gravity, yung porosity and void ratio, yung moisture content, density, consistency limits, compressibility, settlement, consolidation, shear strength, bearing strength, and permeability. Marami pang geotechnical properties na dapat nating tingnan, pero doon lang tayo sa basic. Ito lang, kumbaga, ang dami, no? Parang, sir, basic, pero ang dami-dami na yan. So, hindi naman natin necessary na i-memorize to. Necessarily kailangan i-memorize kasi hindi naman na tayo masyadong involved sa computation. Basta mahalaga lang sa atin as railway engineers, ang mahalaga is maintindihan natin paano nakakaapekto itong mga geotechnical properties ng soil na to sa strength ng lupa at sa infrastructure na nakatayo sa kanya. Yan. Simulan natin sa soil composition. So when we say soil composition, it refers to the physical makeup of a given soil mass. Physical makeup. No? So ibig sabihin, sir, di ba ang lupa naman lupa lang yan? So ideally, hindi ganon talaga yung lupa. Yung soil mass natin, nahahati siya sa 3 major components. First one is meron tayong soil particles, and then meron tayong water, and meron din tayong air. So yan yung tatlong nagbubuo sa sa mga soil mass natin. So parang avatar, no? Soil, water, and air. Wala lang fire. So yung soil particles natin, usually gawa sa mga crushed na rocks or crushed na minerals, and so on. And then yung water, tubig. Syempre, tubig yan. And yung air, hangin. Siya, hangin pa rin naman yan. So pag yung soil mass na yan daw, nire-arrange natin siya according to particle or according to its component, pwede natin siyang makita as ganito. So, originally, ganito daw yung soil mass natin. Pag nire-arrange natin siya according to its composition, hatiin natin siya as solids, water, and air. Yung solids natin is yung mga soil particles natin kasama yung mga minerals and everything. Yung water is, ayan, and air is yung voids natin. So, by the way, pag sinabi pala nating water sa soil, kung mapapansin nyo kasi diba yung, sir, yung water, hindi po ba parang nakapalibot lang siya doon sa soil particle natin? Yan yung tinatawag nating pore water pressure. Pore water pressure. No? So, ito na daw siya. Naka-arrange na daw natin yung, naka-arrange na yung soil particles natin into sa column B. So, yan yung composition niya. Kung yung soil composition daw natin is gawa lang sa water at saka solids, ibig sabihin, kumbaga yung lupa natin, sinabuyan natin ng tubig na kung saan mawawala lahat ng air sa kanya, siniksik mo na ganyan, tawag natin sa soil na yon is fully saturated soil. Ibig sabihin, lahat ng void spaces niya, lahat ng spaces in between ng soil mass natin is tubig lang yung nag-o-occupy. Tatawagin natin siya as fully saturated soil or saturated soil.
fully saturated soil. Yan. On the other hand, kapag tinuyo naman daw natin yung lupa natin, na kung saan tinanggal natin lahat ng tubig sa soil mass natin, na kung saan yung voids niya, or yung spaces in between ng soil particles natin, ang present lang ay hangin, tatawagin natin siyang dry soil. Yan. No. So, bakit importante yung soil composition natin? Kasi, minsan, may mga requirements tayo sa soil natin na dapat pag yung structure, yung pinapatungan mo is yung sa construction na gagamitin mo, dry soil lang yung gagamitin mo. So anong ibig sabihin ng dry soil? Dapat wala kang moisture content, walang tubig yung soil mo. Yun. So ayun siya. Yung importance ng soil composition natin. Okay? Nagigets ba so far? Kung ano yung yan So hope nagigets natin. Next natin is yung particle size naman. So, dito, mahalaga din siya, particle size. It refers to the classification of soil particles based on its individual diameter of soil particles. Kung kanina yung soil mass as a volume yung tinitingnan natin, dito titingnan naman natin kada isang piranggot ng lupa natin. So, sa soil daw natin, meron tayong 4 major classifications. Meron tayong tinatawag na clay, meron tayong silt, meron tayong sand, meron din tayong gravel. So, yung clay daw, masasabi natin na yung lupa natin or yung particle na yun ay kinoconsider natin as a clay kapag yung particle size niya daw ay less than 0.002 millimeters. So, sobrang liit, no? So, ang liit-liit daw nung clay natin. Kapag yung soil particle daw naman natin is nag-range siya from 0.002 to 0.5 millimeters, i-consider natin siya as silt. And kapag ang size niya naman daw as 0.05 to 2.0 millimeters, kino-consider natin siya as sand, as buhangin. And kapag yung soil particle daw natin greater than 2 millimeters na, kino-consider na natin siya as gravel. So, ayan yung soil yung mga particle size natin. So, imagine oh my God, napuwing ako ng gravel. My God, 2 millimeters sumabit sa mata mo. Good luck sa'yo. Yan. So, sa soil classification natin, aside sa particle size niya, meron tayong, kumbaga, pinag-join na classification or soil category na tinatawag natin. Kapag daw ang lupa natin is combination ng clay or silt, or ibig sabihin yung particle size niya is nag-range from 0.002 hanggang 0.005, magkahalo yon, tinatawag daw natin siyang fine-grained soil. And kapag yung soil mass daw naman natin is composed of sand and gravel, or yung mga particle size niya ay magkakahalong 0.05 up to 2 greater than 2.0 millimeters, kino-consider natin siya as coarse-grained soil. So, bakit mahalaga kung fine-grained or coarse-grained soil siya? Kasi, nakadepende sa kung gaano ka-fine or gaano ka-coarse yung lupa natin sa particle size analysis natin. No? So, sa particle size analysis natin, ito yung method na kung saan ina-analyze natin kung gaano ba ka-distributed yung particle size natin. So, meron tayong two methods ng particle size analysis. First one is yung tinatawag nating sieve analysis. No, yung sieve analysis is ito siya. Gumagamit daw tayo ng salaan, sandamakmak na salaan para salain yung mga coarse-grained soil natin. Ibig sabihin, pag coarse-grained soil, yung mga sand at saka mga gravel natin. Ito lang yung gagamitin natin. Kapag daw meron tayong fine-grained soil, hindi natin pwedeng gamitin itong sieve analysis. Ang gagamitin natin is hydrometer analysis. So, ano bang pagkakaiba ng dalawang method na yan? Ay, bakit magkabaliktad? Hala, nagkabaliktad siya. Nawala na siya. So, sa sieve analysis, ang ginagawa natin, tama ba? Nagkabaliktad. Oh no. Nawala siya. So, sa sieve analysis, ang ginagawa natin is, etong mga sieve na to, or yung mga salaan na yan, magkakapatong yan. So, sandamakmak usually mga 10 patong ng sieve, na kung saan each sieve is meron siyang magkakaibang opening.
So yung opening na yan is ito siya. Ibig sabihin, kung ma-imagine nyo, ito. Diba ito yung opening niya, yung parang pansala ng Pansit Canton. Sorry, naisip ko Pansit Canton. Yung opening daw na yan is ito siya. So, series siya ng sieve na ganyan kung saan iaalog-alog mo siya hanggang, and then from that, isusukatin mo or sukatin mo yung bigat nung naiwan doon sa kada sieve natin. Ganun yung process ng sieve analysis natin. So, sa hydrometer analysis naman, hindi natin siya pwedeng gawing ganon. So, ang nangyayari is, kasi di ba nga sabi natin, sa hydrometer analysis, fine grain soil lang siya. Ibig sabihin, sobrang liit ng mga particles na umaabot ng 0.002. So, pag pinasa mo siya sa laan, matik tatagos yan kahit gaano pa kaliit yung butas mo. So, ginagamit natin is hydrometer analysis. So, sa hydrometer analysis, ang ginagawa natin is meron ka lang, ano tawag dito, graduated cylinder, and then yung soil mo is tutunawin mo sa certain depth ng water. And then, pag na-dissolve na yon, ang gagawin mo is isushoot mo tong hydrometer na to doon sa solution mo, soil water solution mo, and ita-time mo lang kung gaano katagal mag-settle yung certain particles. Ayan. So, ito yung, wala pala akong picture ng hydrometer. Ito yung picture ng hydrometer. Para lang siyang marakas, pero ang mahal-mahal. Worth 50,000. Diba? Weird. Anyway. Saya yarn. Ayan. So, sa particle size natin, sabi ko nga, depende sa percent ng, depende sa na-retain sa sieve or settlement time, saka natin siya ipa-plot dito sa table na ganito. Ayan. So, dito, meron tayong example ng result daw ng particle size analysis natin gamit yung sieve analysis. So, an example, a soil sample taken on a site is subjected to sieve analysis where the results were tabulated. So, determine daw the percentage of coarse aggregates and fine aggregates. So, note that coarse aggregates is retained in 4.75 mm na sieve, and yung fine aggregate daw is yung mga particle na tumagos sa 4.75 mm na sieve. So, dito, ilang percent daw ng soil natin yung coarse aggregate, and ilang percent ng soil natin is yung fine aggregate. Sige nga, let's try kung nagigets nyo yung context ng sieve analysis. So ano, ilang percent yung coarse aggregates natin? Ilang percent yung fine? So dito, para ma-determine natin yung percent ng coarse aggregate natin or coarse na soil natin, tingnan lang natin kung ilan ba yung total percent na na-retain hanggang sa 4.75 mm na sieve. Ibig sabihin, yung sieve number 4 natin, ito, kung titingnan natin, ito daw yung opening natin na kung saan yung na-retain sa kanya pataas ay mas malalaki yung particle size. And while yung lumusot sa kanya, ibig sabihin mas maliit yung particle size. Ibig sabihin, para makuha natin yung percentage ng coarse aggregate lang natin,
computein lang natin yung sum netong mga to. No? So, ibig sabihin, 13 plus 9 plus 7 plus 8 plus 5 plus 5 plus 4. So, computein nyo yan. Yan yung percent ng course aggregate natin. And for the fine aggregates, ito lang siya. Ito yung percent na yan. Kung anong first percent man yan, yan yung percentage ng fine aggregates natin. So, bakit mahalaga yan yung particle size natin? Kasi, dyan kino-consider kung papasa ba yung type ng in-order nating lupa doon sa requirement natin. For example, kasi what if yung lupa na kailangan, what if bumili ka ng lupa for, let's say, ang purpose mo is for structural, yung for, anong tawag dun sa type ng, ang tawag kapag semento at saka lupa lang yung pinagsama mo. Yung sa finishing, yung wala kang coarse aggregate. May certain ano ka lang, 'di ba? Na dapat fine aggregates lang yung ando doon. So kapag yung lupa mo ganito yung percentage, ibig sabihin, wag mo na ituloy yung pag-order ng lupang ganun. So ganun din for structural concrete, kapag mas marami kang fine aggregates compared sa coarse aggregate, huwag mong bilhin yung lupang 'yon. Yan, yun yung purpose ng particle size analysis natin. Ayan, sa particle size distribution, ito lang yung ginagamit natin to describe yung proportion ng different size ng soil particles natin within a soil sample. So, it is typically presented as a cumulative distribution curve. So, ito daw siya. Sabihin, habang lumalaki yung grain diameter mo, ito yung naiiwan doon, tumatagos. Depende sa kung paano mo pala siya plinot. So, pwede mo siyang i-plot as percent passing. So, kadalasan ginagamit ito for coarse grain particle. So, yung cumulative percentage of soil na tumagos doon sa given sieve size. Or pwede rin percent retain. Again, para sa coarse grain particles naman. Cumulative percentage sa ng soil particles na na-retain sa given sieve size. And percent finer for fine grain particles. Analogous to percent passing, it represents the cumulative percentage of soil particles smaller than a given size. Pag nakuha na kasi natin yung particle size distribution natin, pwede na natin i-identify kung anong type ng lupa yung meron tayo. So, merong iba't ibang soil classification system na ginagamit si Mundo. So, for highways, ginagamit nila yung AASHTO. Meron din gumagamit ng USCS, no? And then, meron din USDA na ginagamit. But for us, since hindi naman tayo masyadong involved involved ng construction, gusto nyo gamitin. But, primarily, kinagamit natin tong particle size distribution if we want to understand or pag gusto nating EQA, EQC, yung ballast natin. Kasi, di ba meron tayong standards ng ballast? Yung railway ballast natin na ito daw yung ballast natin. Ito yung conditions or characteristic ng ballast natin according to particle size distribution. So, the ballast shall conform to the specification with the following sieve analysis. So, ang unang requirement na daw is dapat percentage to pass through 63 mm sieve, 100%. Number 2 requirement natin, percentage to pass through 53 mm sieve is 85 to 100%. Percentage to pass to 37.5 mm na sieve is 35 to 75%. And percentage to pass to 26.5 mm sieve is 0 to 40%. And percentage to pass to 19 mm sieve is 0 to 5%. So with that, from this requirement, ano kaya yung ideal range ng ballast size natin? So ito, requirement to ni NSCR. I think i-standardize din niya. Nagbabalak si Rail Standard na ito yung magiging standard size ng mga railway ballast natin. So from this specification, from this sieve analysis requirement, ano kaya yung ideal range ng size ng mga railway ballast natin? Tama, 26.5 mm to 53 mm. Nag-agree na yun dapat yung ideal size ng ballast natin.
No? Kasi sabi niya, dapat daw, kapag nag-sieve analysis daw na tayo, yung ballast natin is tatagos siya or mag-shoot siya sa 63 mm na butas. So, dapat somehow maximum size niya is 63 mm, pwedeng ganon. However, meron medyo naging strict requirement tayo na 53 mm sieve dapat daw at 80 to 100% tatagos doon. So, somehow kasi parang sinasabi niya, sige, masyado paring malaki yung 63 mm, i-filter natin na dapat 53 mm lang na sieve. And then, kung titingnan natin yung sa requirement number 4, 26.5 mm sieve, dapat daw wala nang tatagos sa 26.5 mm sieve. Ibig sabihin, yun yung pinakamaliit na size na inaalaw natin para sa na maging railway ballast natin. Kasi kapag mas maliit pa sa kapag 26.5 mm, ibig sabihin lulusot siya dun sa sieve natin, babagsak na siya. So, ideal size natin is 26.5 mm to 53 mm yung ballast size natin. Ayan. Yan yung importance ng particle size specifically for railway setup sa pag-QA/QC natin sa mga in-order nating ballast. Yan. Punta naman tayo sa density. Alam naman natin when you say density, ito daw yung measure ng soil mass or mass per unit volume. Specifically sa soil, siya daw yung measurement ng soil, mass ng soil over volume ng soil. However, sa soil, medyo complicated yung pagko-compute natin ng density. Kasi 'di ba, kung babalikan natin sa soil composition natin, kung ito yung soil mass natin, meron siyang composition na water at saka air. Ibig sabihin, kapag yan yung kinompute mo itself, pag kinuha mo yung mass over volume niyan, medyo weird kasi sinasama mo yung bigat ng hangin at saka yung bigat ng tubig. Kaya medyo complicated yung density natin when it comes to soil mass natin. So, sa soil density, meron tayong tatlong density tinitingnan. First is yung tinatawag nating bulk density. Pangalawa, yung dry density natin. And yung particle density. Depende sa computation nyo ng strength kung anong type ng density yung kailangan nyo. No? So, ano-ano ba yung difference ng density na yan? First one, when we say bulk density, yung bulk density daw natin is, it represents the entire mass of soil samples, including the mass of void and water over the volume of the soil sample. So, it provides insight on the overall compaction of the soil. So, ibig sabihin, sa pag-compute ng bulk density, yung typical lang na computation ng density natin. Nanguha ka ng lupa, nanguha ka ng volume ng lupa, pag na-compute mo, nakuha mo, alam mo yung volume na yon, sinukat mo yung bigat niya kasama na yung tubig at yung hangin, i-divide mo lang yon, yun na yung bulk density. Kaya yung formula natin, yung bulk density is yung mass ng soil plus mass ng water. Bakit hindi natin in-add yung mass ng void? Mass ng void, wala namang bigat yung void natin. But, yung volume natin is yung entire volume ng soil mass natin. Yan yung bulk density natin. And then, we have yung dry density na tinatawag naman natin. So, yung dry density represents the density of mass of soil particle, of the soil particle only. Ibig sabihin, hindi daw kasama yung void at saka yung water. Tapos yung divisor natin is the entire soil sample volume natin. So ito kadalasan ginagamit yung dry density kapag gusto natin yung yung soil area natin is walang papasok. Hindi natin masyadong kino-consider yung tubig. So hindi natin kino-consider yung flow ng water or ang primary tinitingnan natin is yung possible compaction ng lupa natin. So, yung dry density, ang formula niya is yung mass lang ng soil over total volume ng yung volume ng soil sample natin. And lastly, particle density naman. So, sa particle density, it represents the density of the mass of the soil particles only, does not include the void and water, over the volume of soil particles only. So, ibig sabihin, mass lang ng lupa minus mass over the volume ng lupa. Hindi na sa volume computation mo, hindi nakasama yung volume ng air mo at saka water.
So kadalasan ginagamit itong particle density sa pag-compute ng strength ng lupa. Kasi yung lupa itself lang yung kino-consider mo. Hiniwalay mo na dyan yung effect ng tubig at saka ng hangin. Ayan, yung density natin na kadalasan expressed into bulk, dry, or particle. Kaya pa ba? Hindi pa ba na info overload? Then punta naman tayo sa specific gravity. So ito naman hindi rin siya masyadong bago sa inyo, specific gravity, lalo sa mga nag-fluid mechanics, di ba? Fluid mechanics at hydraulics natin. Gamit yung specific gravity or yung GS or SG kung ano man notation nyo doon. So it is the measure of the density of the soil particle relative to the density of water. So, dimensionless quantity siya that indicates how much heavier or light the soil is compared to water. So, sa pag-compute ng specific gravity, ginagamit natin is yung particle density natin. So, yung SG is particle density over rho ng water. Or density ng water. So, pag sinubstitute natin yung particle density natin, pwede natin siyang in terms of mass and volume ng soil. So, ito daw yung magiging formula natin. And typical specific gravity values natin is ito daw. Sa sand, meron daw tayong 2.65 to 2.67. Sa silty sand, 2.67 to 2.7. So, inorganic clay, 2.7 to 2.8. And then soil with mica or iron, 2.75 to 3. And organic soil is 1 to 2.6. So, ang kahalagahan ng specific gravity, kadalasan ginagamit ito sa pagpili ng appropriate na lupa na kung saan hinahanap natin yung high strength. Kasi kapag higher specific gravity, ibig sabihin mas denser, ibig sabihin mas compact siya, mas matibay siya. Or mas mataas yung strength niya. Yan. Next nating property is yung tinatawag nating porosity at saka void ratio. So, si porosity at void ratio, generally parang parehas lang naman sila ng gustong i-describe. Ang kinaibahan niya lang is yung specific na purpose niya. So, these properties describe the void spaces in soil mass and implicate yung soil strength natin. So, si porosity at void ratio pala is measure lang kung gaano ba kadami yung void spaces doon sa soil volume natin. So when we say porosity, it is defined as the ratio of the volume of voids to the total volume of soil. So ito yung formula niya, yung N. So ibig sabihin, volume lang ng voids over the total volume ng soil. While yung void ratio naman natin is defined as the ratio of the volume of voids to the volume of the solid particles. Ibig sabihin, yung void ratio natin, ang kukunin lang natin ng ratio is yung volume ng voids over the volume lang ng soil particle natin. So, ano namang pake ko, sir, kung alam ko yung porosity or ratio, kung alam pake ko sa formula na yun. So, hindi naman necessary na alam natin yung formula na yun. Pag nakuha na natin yung value na yan, ang mahalaga is paano natin siya i-interpret. So, yung porosity, measurement natin siya kung baano ba kadaming tubig yung kayang i-hold ng soil natin. Ibig sabihin, porosity, imagine nyo siya as parang siya yung sa sponge capacity ng lupa natin. The more porous yung lupa natin, ibig sabihin, more water yung kaya niyang i-absorb. So, critical siya kapag, lalong-lalo kapag yung lupa na kinakatayo ng railway infrastructure natin, sobrang porous. Ibig sabihin, marami siyang water na may store. And ayaw natin sa railway infrastructure na porous. Dahil kapag sobrang daming tubig, mahihirapan tayo sa drainage, no? And possible liquefaction. While yung void ratio naman daw natin is, siya lang yung nag-i-indicate kung gaano ba natin pwedeng i-compact yung lupa natin. Ayan. So kung gaano pa natin pwedeng isiksik yung lupa natin, yun yung dinedescribe ng void ratio natin. Ibig sabihin, kapag void ratio, pag mas mataas na void ratio, ibig sabihin hindi na siya kayang ganong isiksik. So, sobrang compact na yung lupa natin. Mas ideal. So, higher void ratio, mas prefer natin yun kasi mas siksik na yung lupa.
While higher porosity, ayaw natin yun kasi ibig sabihin, kaya niya pang mag-absorb ng more water. Ay, parang, yeah, tama. Yan. So, moisture content. So, moisture content or the water content is used to describe the amount of water present in the soil. So, ito daw yung geotechnical property ng soil natin para na-critical sa pag-understand ng possibility ng soil erosion and liquefaction. So, sabi nga natin kanina sa porosity, ayaw natin yung lupa natin may sobrang daming tubig. So, ito na yung property na nagde-describe kung gaano ba karaming tubig meron doon sa ating soil. Ayan. So, yung formula niya is parang maliit ata to. Hindi ko nalagay, hindi pala mali, hindi ko lang nailagay yung ibig sabihin. Nilagay ko na lang bago ko i-upload. Next natin is yung consistency limits. No? So, yung consistency limits, ito medyo highly technical na siya sa geotechnical, but siguro pasadahan lang natin. Siya din yung tinatawag na Atterberg's limit. So, siya yung critical moisture content at which soil transitions between its different physical states. So, kumbaga si consistency limit or tinatawag din nating Atterberg limit is moisture content lang naman siya. Parang value lang siya ng water sa lupa. However, yung specific value ng water na yon is dinidictate niya kung anong state ng lupa yung meron tayo. First is meron tayong tinatawag na solid state. So, pag solid state daw, yung lupa natin are closely packed with minimal water, maintaining a solid structure. Ibig sabihin, kapag nasa solid state ka, kapag nag-apply ka daw ng load doon ng force doon sa soil particles, sa soil mass mo, hindi siya masyadong made-deform. Walang impact yung load na in-apply mo doon sa soil mass mo. Pag semi-solid state naman is, ang nangyayari is, kapag pag semi-solid state, soil becomes moldable but retains its shape without flowing. So, kapag nag-apply ka ng load, pwede siyang mag-deform pero hindi siya mag-fail. So, ganun siya. Sa plastic state naman, the soil becomes moldable and can be reshaped without cracking. Kapag nasa plastic state yung lupa natin, kapag nag-apply ka ng load, pwede siyang ma-deform at the same time, pag nag-deform siya, makakita ka ng visible cracking. And yung liquid state natin, ito yung ayaw nating mangyari sa lupa natin dahil pag nasa liquid state daw yung lupa natin, para siyang umaagos na tubig under its own weight. Yan yung states ng mga lupa natin according to their moisture content. So, yung mga consistency limits, lang yung nagdi-dictate kung ano na ba siya. So, yung liquid limit, defined as the water content at which soil changes from the plastic state to liquid state. And plastic limit, siya lang yung limit na mag-change na yung solid state to plastic state. And yung shrinkage limit natin is yun naman. Papunta sa may solid, from semi-solid state papunta naman sa solid state natin. So, sa consistency limits, ito kadalasan pine-perform to ng mga, madali lang siyang i-perform kasi konting equipment lang naman yung kailangan natin gamitin. And I think meron akong video na to kung paano ba kino-compute, paano ba natin nalalaman yung mga consistency limits ng soil or Atterberg's limits ng soil. So, hello, I'm Dave Whiting. May sound? Sure, yes. Ulitin natin. Hello, I'm Dave Weidinger with the Missouri S&T Geotechnical Labs. Today we will be going over the laboratory procedures on performing an Atterberg limit test. These tests include the liquid limit and the plastic limit test. They are used to classify the three very important tests. The practical application of Atterberg includes soil description, soil
Pero bumabagyan na po. Legit ba? A liquid limit test and a plastic limit Ayaw test po ng mic. in accordance with ASTM Ay, specifications. sorry. The Patay soil ngayon, that we Mike. will be performing the limits test with today is a low-seal silt that comes from the Mississippi River Valley. This silt has been mechanically pulverized and then passed through a number 40 sieve to remove all large particles. For the purpose of today's lab experiment, bentonite clay has been added to increase the plasticity of the soil. The liquid limit is defined by the moisture content in which a soil begins to act less as a viscous fluid and more as a plastic putty, like peanut butter. By convention, this is defined as the water content at which a groove cut into a soil pat in the Casagrande apparatus requires 25 blows to close at a distance of 13 millimeters, 1/2 inch, the distance of this tool handle. We will need a few lab devices to help us with this. First, we will have the standard liquid limit device, also known as the Casagrande apparatus. This will aid us in getting the blow counts. Next, we will need the grooving tool used to make a standardized groove in the soil pat. We will also need a couple moisture content cans for moisture content determination. We will need a water bottle so we can add moisture to our soil. We will need a mixing bowl to prepare our soil in, a spatula to mix our soil, a mortar and pestle to crush the soil if need be. We will also need a scale to record the weights of each test. The plastic limit is defined as the moisture content at which a material begins to act less like a plastic putty and more like a brittle solid. In order to conduct the plastic limit test, the following will be required. We will need a glass plate to roll out our 3 millimeter threads on. We will need a rod that is 3 millimeters in diameter to gauge when we get down to 3 millimeters. We will need 2 cans to get moisture content in, and we will also need a spatula to spread and dry out our soil. The documents pertaining to today's lab can be found on Blackboard in PDF format. The documents include the lab handout, the ASTM standards, and the data sheets. In order to produce the flow curve, 4 liquid limit tests must be conducted. One test between the blow counts of 15 and 20, another between the blow counts of 20 and 25, a third between the blow counts of 25 and 30, and finally one between 30 and 35. As the soil dries out, the moisture content is reduced. This results in stiffer soil. To perform the liquid limit tests, weigh out about 300 grams of the provided soil. If the soil is clumpy, you can break it up in the mortar and pestle. Add water from the water bottle and mix the soil until it appears uniform and the surface looks creamy. A proper blending could take up to 20 minutes. Determine and record the weights of the 4 tear cans, which will be used later in the test for moisture content determination. The Casagrande apparatus is easily knocked out of calibration, so it is important to calibrate the device often. The grooving tool has a block on the back of it that is exactly 10 millimeters tall, the fall height of the Casagrande cup. Calibrate the apparatus by placing the grooving tool underneath the cup. Rotate the handle so that the cam just contacts the cup. If the apparatus is calibrated, the cam will just barely touch the cup and it will not lift it off the grooving tool. Loosen the set screw on the top and adjust the thumb screw in the back to raise or lower the cup. Thoroughly clean and dry the cup. Evenly spread a moderate amount of soil into the cup to create a soil pat to be tested. Using the grooving tool, create a straight groove through the center of the soil pat. The shoulders of the grooving tool should just scrape the surface of the soil pat. If the shoulders do not contact the soil pat surface, too little soil has been placed in the cup and the test should be restarted. Once the groove has been made, rotate the handle at 120 revolutions per minute, 2 cycles per second, and count the number of blows it takes to close the groove in the soil pat 13 millimeters or 1/2 inch, which is the width of the grooving tool handle.
If the number of blows falls between 15 and 20, scoop out some of the soil and place in one of the pre-weighed tear cans and record the new weight for moisture content determination. Place the can with the soil in the oven and reweigh it again in 24 hours. If the number of blows falls below 15, mix the soil to dry it out, clean, dry the cup, and repeat the test. If the number of blows falls above 20, add moisture to the soil, mix it, clean and dry the cup, and retest. Repeat the procedure to get tests between 20 and 25, 25 and 30, and 30 and 35 blows. Plot the moisture content versus blow counts and determine the liquid limit from the flowchart. With the moisture content plotted in the vertical axis and the blow counts plotted in the horizontal axes in log scale, a linear regression can be established through the data and the liquid limit can be interpolated. The plastic limit is the average of the moisture content when the soil starts to crumble when it is being rolled into a 3mm thread. So you take a 25 to 30 gram sample, spread it on the plate to dry it out. When it gets to a workable state, you can pick it up and start working it in your hand. Start rolling the soil into a thread. Roll the soil until the diameter of the thread is reduced to 3mm. The rod can be used as a gauge to determine when the soil has reached 3mm in diameter. If the soil does not crumble when rolled down to 3mm, further dry out the soil and try again. Once the soil crumbles at 3mm, collect samples of the crumbling soil and place them in pre-weighed tear cans for moisture content determination. Repeat the test enough times so that enough soil has been obtained for 2 moisture content samples of approximately 6 grams each. Record the wet weights of the moisture content samples and place in the oven. Reweigh the samples again in 24 hours. The average of the 2 moisture contents is the plastic limit. Ayan, yan yung sa Atterberg's limit, kung paano siya kinukuha. No? So, kung titingnan nyo, parang ang simple lang nung ginagawa. No? Parang naglalaro lang si kuya, mga blows niya, mga rolls niya, eme. But nakukuha niya na yung certain geotechnical properties ng soil. So, yan. Kung trip nyo, kaya pwede nyo naman siyang gawin. Magpapatay kayo ng bahay. Shit, parang kailangan ko kunin yung Atterberg's limit ng bahay namin. Ng lupas na kinakatayuan ng bahay namin. Pwede nyo siyang gawin sa mga bahay nyo. Ayan. So, tuloy natin. Next up, geotechnical property ng soil natin is yung compressibility and compactness naman. So, when we say compressibility, it refers to the degree to which the soil decreases in volume under an applied load. So, when a load is applied to a soil mass, the particles rearrange and the void spaces between them are reduced, causing the soil to be compressed and compacted. Ibig sabihin yung measurement ng compressibility natin is gaano siya ka-extend kung paano mo siya mapipipik. Diba? Pag nag-apply ka ng load, yung compactness mo, yung compressibility mo is hanggang saan mo siya mako-compress. On the other hand, when we say compactness naman, it refers to the degree of density or how tightly packed soil particles are within a given volume. So it indicates the number of void spaces after it has gone under compression. So higher compactness means fewer void spaces and denser soils. Kung makita nyo, parang may relation sila, no, na si compactness, pwede mo siyang sukatin before and after mo siyang i-compress. But yung compressibility is parang, kumbaga, siya yung measure kung saan, hanggang saan mo ka pwedeng i-compact yung isang soil mass mo. Nagigets nyo ba yung difference? Sana nagigets nyo. Ayan, next na geotechnical property natin. So, important siya, lalong-lalo na sa mga foundations and structural elements natin. So,
So yung tinatawag nating settlement. So sa settlement, it refers to the downward movement of the ground when it is subjected to loads. So this occurs as the soil particles rearrange themselves to accommodate applied load, reducing the volume of the void spaces between them. So yung settlement lang is siya yung vertical displacement ng lupa natin from its initial state from its initial condition to final condition. So tingnan natin ito example natin ng railway sleeper natin. So yung railway sleeper daw natin, yung truck structure natin, originally, ganito siya nung nakatayo siya, nung kinonstruct siya. But, since nagkaroon siya ng settlement, ibig sabihin, bumaba yung lupa natin. Yung distance na x na yon from its original position to its final position, yun yung tinatawag nating settlement. So, critical yung settlement natin kasi kapag bumababa yung lupa, imagine nyo, let's say, this one, ito yung rail natin. Saan yung pan-drawing? Kapag ito bumaba, ibig sabihin mababatak yung rail natin kasi di ba mahaba yung rail natin. Kapag nagkaroon kasi ng settlement, yung other nag-i-induce yan ng strength on other structural element. Kasi nga may bumaba, yung weight, hinahatak niya yung other structural element natin. So as much as possible, ayaw natin nang magkaroon ng settlement yung mga structural elements natin. Particularly, ayaw nating mag-settle yung lupa na kinakatayuan ng structural element natin. And then meron pa tayong other properties related to settlement, yung tinatawag nating consolidation. So si consolidation naman is specific type lang siya ng settlement na nangyayari sa mga fine-grained soils. No? So wherein water is being expelled from soil pores over time under a sustained load. So ito, consolidation, madalas tong makita sa mga railway tracks ni PNR. No, lalong-lalo na yung mga walang ballast. 'Di ba sabi niya, consolidation nangyayari sa fine-grained soils. Eh 'di ba meron tayong ballast is si ballast natin coarse grained soil. So ibig sabihin hindi natin i-expect na merong magkakaroon masyado ng consolidation si ballast. However, si fine-grained soils, mga lupa ni PNR na may nakapatong sa silt and sa clay, nagko-consolidate sila. So over time, nagsisettle yung lupa. So, nagkukos siya ng stress doon sa structural element natin. So, yun yung gusto natin sabihin, pakita natin sa consolidation at sa settlement. Ayan. Next is shear strength. So, na-mention na natin kanina si shear stress. Si shear stress is yung, kumbaga, ayaw natin ma-experience sa mga structural element natin. Si shear strength naman, siya naman yung property na nagde-describe ng resistance ng soil natin. Soil particle natin to resist yung mga shear stresses. So it is the ability of the soil to resist forces that may cause the soil layers to slide past each other. Para daw hindi dumulas yung soil with each other. No? So, it is one of the fundamental aspect in the design of railway tracks and other railway infrastructures. So, shear stress, kadalasan ito yung malaking kinoconsider natin sa pagde-design ng mga railway infra natin, lalong-lalo na sa mga ballast natin, sa may mga slope natin, kasi dyan nakadepende kung mag-e-erode ba yung lupa natin. Para mas ma-visualize natin, ano ba si shear stress. For example, meron daw tayong soil mass dito. Ito yung failure plane natin. So, yung shear stress niya, ang tendency niya is i-erode niya tong lupa na to along this failure plane. So, shear stress, intrinsic property siya ng soil, usually dependent siya sa soil particle, sa dry density ng lupa natin. So, kapag ang purpose niya is pinipigilan niyang mag-slide yung lupa natin along a certain failure plane. So, para mag-slide. Yan yung purpose ng ating shear strength. And then, we have another strength na kino-consider. Kanina sa stresses natin, bearing stress. Ngayon naman, bearing strength. Mahalaga din siya sa lupa natin. So actually, when it comes to strength ng soil, dalawa lang naman talagang tinitingnan natin. Yung shear strength niya at saka yung bearing strength niya. Hindi tayo masyadong nagfo-focus sa kanyang compressive or tensile at saka flexural. But sa soil, critical talaga, kadalasan natin makikita is yung bearing strength lang at saka shear strength.
So sa bearing strength property siya ng soil natin na nagde-define ng soil's ability to support the load applied to its surface without going shear failure or excessive settlement. So when we say bearing strength pala, ito yung capability ng soil na kapag nilagyan mo siya ng load, kaya niyang i-resist yung load na yun na kung saan hindi magfe-fail yung lupa mo by shear, hindi mapupunit, or hindi siya magsisettle. Kumbaga stable yung lupang pinapatungan natin kung saan nag-apply tayo ng load. So critical yung bearing strength natin lalong-lalo na sa mga natin, no, from sa ballast natin, sa ballast at subgrade, para in case magpatong tayo ng load dito, pinatong natin yung sleeper natin sa ballast natin, hindi magsisettle yung sleeper natin. At the same time, pinatong natin yung ballast natin sa sub-ballast natin and sa subgrade natin, hindi nagsisettle yung sub-ballast at subgrade natin. Next nating geotechnical property, yung last na, is yung permeability. So sa permeability naman is tinatawag din natin siyang hydraulic conductivity. So itong geotechnical property to ng soil, siya naman daw yung nagdidictate na ng ability ng soil natin na i-allow yung water movement or ina-allow niya yung water na mag-flow through its pores or voids. So important din tong proper geotechnical property ng soil natin kasi ito yung nagde-determine kung gaano kabilis tatagos yung tubig natin sa soil layer. So ito rin nagdidictate ng soil drainage capability ng soil natin. So, kung hindi pa tayo masyadong familiar, sa mga truck structure natin, as much as possible, dapat yung soil na ginamit natin doon is malakas yung drainage capability. Kasi kapag ang nangyari, yung sa truck structure natin, inipon niya yung tubig sa ilalim ng lupa niya, pag may dumaan na trend, pwedeng mag-cause yung tubig na yun ang pagkalambot ng lupa at mag-fail yung lupa na yun. Okay? Ito daw yung typical hydraulic conductivity or permeability values ng mga lupa natin. So we have a clean gravel, 100 to 1 centimeters per second. Coarse sand is 1 to 0.01 centimeters per second. Fine sand is 1 to 0.001 centimeters per second, and so on. So kung titingnan natin, si clay, yung hydraulic conductivity niya daw is 10 to the negative 6 centimeters per second. Ibig sabihin kung imagine mo, pag tumagos yung lupa, ganyan lang yung length na tatakbuhin ng tubig natin sa clay sand. So ganyan kabagal yung magiging travel ng tubig natin. Kaya as much as possible, hindi naman sa hindi maiiwasan, pero ayaw natin gumamit ng clay sand sa mga structural soils natin. Ayan. So, yan yung fundamental or kung mga basic properties ng soil natin. So, may question ba tayo so far? Dito sa soil sana, nag-isip akong maglagay ba tayo ng computation, yung Morse circle at saka Terzaghi's bearing stress. Pero medyo highly technical, baka hindi natin siya kayanin. Pakulangin tayo ng oras. No? So, hindi na natin siya i-add, wag na tayo mag-compute sa soil. No? So, mag-stick na tayo dyan sa mga geotechnical properties. Aralin nyo na lang siya. Kailangan maintindihan siya. Dahil after discussion after this, i-apply natin siya. Tingnan naman natin kung anong mga geotechnical properties ng soil yung kino-consider natin sa mga soil failures natin. So, for discussion natin, sa next meeting, discuss natin yung mga soil failure natin as well as yung groundwater flow. Kasi hindi lang naman limited yung soil failure natin sa soil itself. Gaya na nabanggit ko, malaking factor yung tubig sa lupa natin. So, discuss natin yung slope failure na tinatawag or yung soil failure at saka yung groundwater flow natin. And kung kaya pa, simulan na rin natin yung sa level ng guideways natin. So, yung next meeting. But next meeting, pasubmit ng ating take-home exercise and online exam. Online midterm exam. Okay? So, may question ba so far? Parang si Joshelle nagtaas ng kamay kanino. Napindot ko lang, sir. COD ka, no? Charot lang. Hindi.
Sige, kung wala lang question, see you all. Hindi pa pala tayo magkita-kita, no? Kasi wala pa rin sure na class. So, yun lang. Pasabit ng take-home exercise next week. And wait pala. Pinakalimutan akong gawin. Attendance. Wait lang. Download ko lang. Download attendance list. Hindi kasi accurate itong attendance ni MS Teams. Medyo nahihirapan ako. Magpa-fill out na lang ako ng form. So, it's 4:55. Pa-fill up bago matapos, bago mag 5 PM yung consider kong time. Camel. Google form na lang. Look. Mas mali ako na-senda ng group chat. No? For... For 14344. Asan na yung 44? 144 to 43. Ano? Asan sila? Nawawala yung 44. Kinik nyo ba ako sa group? Sarap, ito pala. Ayan. So, fill out na lang ng attendance. And thank you for attending the class. Maganda pala yung ganito, isahan na lang. See you all soon. Stay hydrated. Thank you, sir. Yeah. Thank you po. Thanks. Thank you, sir.